tinext ko 'di ba si Lisa tungkol ang issue pa noon tungkol sa baguhin yung election system. Gusto ko lang malaman ninyo kung kailan kami tumigil ng pag-uusap ni Lisa Marcos. Kasi during the campaign, since 2017 nung una kaming nag-meet sa Lawag, nung in-invite din ako ni Amy sa kasal ng anak niya, constant yung communication namin ni Lisa, nagsisend siya sa akin, si Satanas, nagsisend siya sa akin ng mga link kay Bangag para i-promote, 'di ba? So, ayun na nga, mga kababayan, August, nung tinetext ko si Lisa na parang sabi ko sa kanya na, everyday inaabangan ko yung pangalan ni Glenn Chong. Akala ko ba aayusin natin yung election system sa Pilipinas? Ganyan-ganyan. So, hindi na siya sumasagot noon hanggang sa dumating yung point na sabi ko, Lam, can you please call me? Sabi ko, or can I call? Sabi ko, it's about it's important matter. Tapos ang text sa akin noon, how is it important, Maharlika? Parang sabi ko, oh really? For so many years na magkaibigan tayo na nagsisend ka ng link para sa asawa mo, para sa pagbangon ng Pilipinas, ito yung sagot mo sa akin. How is it important, Maharlika? So to me, that signals na iba na ang landas na pupuntahan nito. Parang tapos na yung silbi ko, tapos na yung kailangan nyo sa akin. So, ngayon, mga palaga, wala na ang silbi. Wala na, tapos na hawak na nila yung hawak na nila yung gobyerno. Ang sa akin lang naman, kaya ko siya tinatanong tungkol dito sa pag-a-appoint kay Glenn Chong dahil pinangako naman niya yan. At para sa election system. So, fast forward, dumating na nga, mga kababayan, itong pulburon video. Okay? Na sinasabi sa akin na nilalako, I think August, September, October, na nilalako na yung video na sumisingot si Bangag ng 10 million pesos. Alright? Nilalako yun. So, nung bandang October, nagsasalita na ako, di ba? Mga pulburon. Sabi ko, magigimbal kayo. Mga ganun yung litanyahan ko noon eh. Magigimbal kayo. Doon sa dating Facebook natin, na yung Maharlika na may almost 1 million subscribers or followers. Di ba? Doon sa Facebook na yun, nakalagay doon na doon sa mga posting natin, nako, excited na ako, lalabas ang pulburon video, ganito, ganyan. So, wala na akong bukang bibig, kundi pulburon. Hanggang sa dumating ang 2023, ang daming na nagbigay sa atin ng mga information about dito sa mga anomalya na ni Bangag Jr. 23, 24, hanggang sa patuloy akong nagsalita na adik Bangag si Marcos Jr. hanggang si Lisa Tanas, si Marcos Jr. May mga trolls na sinabi na si Maharlika ay loka-loka, si Raulo, lahat na fake news and everything. Hindi ako tumigil doon hanggang ako ay pinailanan ng mga kaso-kaso at kung ano-ano pa. So, last year, ang pinakapasabog ko during State of the Nation address ni Bangag, July, di ba? Kung di ako nagkakamali, July 22 yun, isinabay ko ang pag-expose ng video na nagpupulburon si Marcos Jr. Nagulantang ang lahat. Bigla kaagad naglabas ang DILG, ang lahat ng ahensya ng gobyerno na AI yan. Ganyan, kakasuhan si Maharlika, i-extradite si Maharlika, si Harry Roque, ganyan, di ba? Yun ang sinabi, ang ano nyo sa akin. Minura nyo pa ako. Lahat kayo, di ba? Okay? Ngayon, okay. Alright. So ngayon, mga palangga, ang nangyari dyan, 2024, no, bago dyan, may PDEA leaks muna. Alalahanan na natin kahit hindi magkasunod-sunod kasi, this is impromptu. May PDEA leaks pa, di ba? January, bago kayo nilabas yung pulburon, January, nung Maisog Rally, first ng pag-launch ng Maisog sa Davao, sinabi ni Pangulong Duterte, okay, na si Bangag ay nag-a-addict. Okay? So, sinasabi si Pangulong Duterte, naggaganito lang niya, matanda na, gano'n. Sinira din si Pangulong Duterte. So, hanggang sa dumating na naman yung issue ng PDEA leaks, lumabas itong si Agent Morales.
Diba? Lumabas si Agent Morales na dating PIDEA na sinasabi niya noong 2022, sana i-raid na ang ni Maricel Soriano, ang condominium. Diba? Yung condominium ni Maricel Soriano dahil nagbabangag si Marcos Jr. at ang 2020 yes, 2012 yung raid. Pero 2012 yung raid, tama, BF Channel. Pero 2024, last year lang na-expose yung PIDEA leaks. Yung mga dokumento doon sa authority to op na dapat i-raid si Maricel at si Bongbong Marcos, 'di ba? Ang mga kasama nila, okay? 2012 yun nangyari, yung dapat na mangyayari dapat yung raid na yon. Inilabas ko noong 2024, last year nga, yung issue na yan. So, tama si Agent Morales, actually nagmaang-maangan lang kami. Nagmaang-maangan lang kami. Siyempre, hindi mo naman basta-basta ito todo. Na ang informante talaga ng PIDEA na nagsumbong na nagdodroga si Bangag doon sa condominium ni Amy Marcos ay si Bong Daza, which is binanggit ni Amy Marcos kanina. Mamaya po i-play natin yan para masagot natin isa-isa. Binibigay ko lang yung story ko, yung timeline ko. So ngayon, mga palangga, hanggang sa nung lumabas siya mga yan, kinontak ko si Cathy Binag dahil may nagsabi sa akin na, na yung si Cathy Binag, maraming alam yan. Sabi niya dalang ang kanyang partner ay nagpupulburon kasama si Bangag. Kaya minessage ko yan si Cathy Binag. Sumagot naman kaagad si Cathy Binag. Hanggang sa na-interview natin si Cathy Binag na sinabi niya mismo na inalok siya ni Lisa Tanas. Ito yung mga corroboratives, factual and testimonial ng mga tao. 'Di ba? Kung balikan ninyo, nag-viral din ang aming vlog ni interview ko kay Cathy Binag na inalok siya, ang code pa nga nila doon sa pulburo na yan, t-shirt, 'di ba? Tapos inalok siya ni Lisa Tanas, ni Lisa Marcos. Nakita niya si Bangag na dumudugo ang ilong, ganyan-ganyan. Then, eto na nga, yung pulburo ng video, ang dami ng taong nagpapatotoo na hanggang ngayon nga, hindi nila kinasuhan si Cathy, nandyan sa Pilipinas. Pero ako, fabricated crime, ang dami dyan sa Pilipinas. Then, inciting to teka lang na, dali lang. Okay. What the heck? Okay. Okay. So, inciting to sedition at kung ano-ano pa, palangga. Now, ngayong araw na ito, ay pinatunayan ni Amy Marcos na totoo ang sinabi ko. Naalala nyo, galit na galit ako kay Daryl Yap? Ito lang, ito mga nakaraang buwan sa mga alpotera na sinungaling daw ako. Hindi daw totoo, ganyan-ganyan, kasi nililigtas nila si Amy. Di ba? Ilang tao, ilang mga vloggers, ilang mga trolls ni Lisa Tanas, trolls ni Amy Marcos, na dinidiscredit si Maharlika. Meron pa silang mga sinabi na, kaya nagagaganyan si Maharlika dahil nanghingi ng pera kay Amy, ganyan-ganyan, mga ganyan doon sa dahig. Mga kababayan, point blank, sinabi ko sa inyo na nagkita kami ni Amy Marcos, ang sabi niya, Maharlika, bakit ka ba nagagalit sa akin? Sabi ko, this is not personal. Ito ay tungkol sa pagiging adik ng kapatid mo at pangingidnap niyang kapatid mo at ni Lisa doon sa dalawang bata sa Turkey. Anong sagot ni Amy? Diba? Ganon-ganon lang siya. Kinabi ko na yun sa inyo. So ngayon, mga kababayan, isang malinaw, mga palangga, na ang mga sinabi ni Maharlika ay totoo. Sinabi ko rin na lumuhod si Amy Marcos kay Pangulong Duterte para hindi pangalanan si Bangag noong 2022. Sinabi niya yan sa video niya kanina. Ngayon, ito yung mga statement sa inyo na sabi niyo nga, vindicated ako. Lahat ng sinabi ko dito ay nagkatotoo patungkol kay Tony Boy, kay Bong Daza. Yun nga, kasama ni Amy Marcos, ni Bongbong Marcos na nagsisinghot. Tapos, dapat nga magsalita din si Alex Samiro. Kasi pinadroga din niya ni Sandro.
pinapulburo niyan, yung batang yan. Baka mailigtas pa yan.